Bakit may mga taong sinasapawan ka kapag nagsasalita? Sinusubok ang pasensya mo o binabaliwala ang mga salita mo na parang walang halaga? Napaisip ka na ba kung bakit ang kawalang galang ay bihirang mangyari ng biglaan? Madalas ito'y unti-unting nabubuo mula sa mga senyas na ipinapadala mo araw-araw, mga munting kilos, tahimik na gawi na kadalasan ay hindi napapansin hanggang sa tumigas na ang mga pattern. Pag-usapan natin ngayon ang 10 dahilan kung bakit ka minamaliit ng iba. Una, hindi mo agad itinama ang kawalang galang. Ang unang maliit na paglabag na pinalampas mo ay nagiging pahintulot. Isang biro, isang tuno, isang pasimpleng pambabaliwala. Kapag hinayaan mo minsan, doon ito nananatili, hindi ba? Iniisip ng mga tao na ang pananahimik ay pagtanggap at mula roon lalo lang lumalala ang asal. Pangalawa, sobra kang nagpapaliwanag ng mga desisyon mo. Kapag bawat desisyon ay may mahabang paliwanag, hindi na kumpiyansa ang nakikita ng iba, kundi pagdududa. Akala mo ang paliwanag ay magdudulot ng pag-unawa, pero madalas imbitasyon ito sa pagtatalo. Kung parang hindi ka sigurado, bakit nila ituturing na pinal ang mga salita mo? Pangatlo, lagi kang available. Mabilis na reply, walang sawang pabor, walang limitasyong access, tila pagiging mapagbigay. Pero ang kakulangan ang lumilikha ng halaga, hindi ba? Kapag alam ng mga tao na lagi kang nandyan, bumababa ang effort. Nawawala ang respeto kapag mukhang mura ang oras mo kahit padalisay ang intensyon mo. Pang-apat, tinatawanan mo ang mga bagay na nakakasakit sa'yo. Numingiti ka sa gitna ng di komportable para magmukhang chill, mature at hindi apektado. Pero naaalala ng katawan mo ang binabaliwala ng bibig mo. Napapansin din iyon ng iba. Kung tinatrato mong biro ang damdamin mo, bakit hindi ka nila tularan? Panglima, humihingi ka ng pagpapatunay sa mali ng mga tao. Kapag mas mahalaga ang pag-aproba kaysa pagkakatugma ng values, pinapaliit mo ang sarili mo para magkasya sa mga lugar na hindi ka karapat-dapat. Ramdam ng mga tao ang gutom na yon, hindi ba? At kapag ramdam na nila, ang respeto ay nagiging pangkontrol at ang papuri ay nagiging tali. Pang-anim, hindi mo ipinapatupad ang mga kahihinatnan. Ang mga hangganan na walang kahihinatnan ay mungkahi lang. Nagbabala ka, nagpaliwanag, nagpatawad, paulit-ulit. Mabilis mabuo ang mga pattern. Natututo ang mga tao na pwede nilang tawirin ang linya at bumalik ng ligtas. Paulit-ulit. Bakit sila titigil kung walang nagbabago? Pang-7, minamaliit mo ang sarili mong halaga. Ibinababa mo ang mga tagumpay, iniiwasan ang papuri, at nagsasalita ka tungkol sa sarili mo na parang madali kang palitan. Akala mo ito ang kababaang loob? Pero ang persepsyon ang humuhubog ng pagtrato. Kung hindi mo siniseryoso ang sarili mo, sino ang gagawa nito para sa'yo? Pang-8, tinitiis mo ang kawalang galang para panatilihin ang kapayapaan. Ipinagpapalit mo ang dignidad sa
katahimikan. Iniiwasan mo ang tensyon, kumprontasyon at pagtaas ng boses. Mukhang matalino, hindi ba? Pero ang kapayapaang binuo sa pagbura ng sarili ay nagbubunga ng tahimik na hinanakit at lantad na kawalang galang na lalo pang tumitindi sa paglipas ng panahon. Pangsyam, hindi mo pinagkakatiwalaan ang sarili mong pakiramdam. Maaga mo nang nararamdaman ang kawalang galang, pero ipinapaliwanag mo ito palayo. Baka nag-overthink ka lang. Baka masyado kang sensitibo. Nakikita ang pag-aalinlangang yun. Ang mga taong mahilig sumubok ng hangganan ay agad nakikilala ang kawalan ng tiwala sa sarili at lalo pang sumusulong, kampanting magdududa ka ulit. Pang-10, nananatili ka sa lugar na hindi ka pinapahalagahan. Ang kapaligiran ang nagtuturo sa mga tao kung paano ka tratuhin. Kapag nanatili ka sa lugar na hindi ka pinapansin, sinasapawan at binabaliwala, may ipinapadala kang mensahe. Ang pagiging tapat sa kawalang galang ay nagtuturo sa iba na kaya mong tiisin anumang kapalit. Konklusyon, hindi laging maingay ang kawalang galang. Madalas, ito'y natutunan, sinasanay at pinatitibay sa pamamagitan ng pag-uulit. Nagsimula ang pagbabago kapag ang kilos mo ay umaayon sa tunay mong halaga, hindi sa takot mong mawalan. Mabilis mag-adjust ang mga tao. Kapag nagbago ang mga senyas, mas mabilis kaysa inaasahan mo. Kaya, tanungin mo ang sarili mo ng tapat. Alin sa mga kilos mo ang tahimik na nagtuturo sa iba kung hanggang saan kanila pwedeng abusuhin? Mga ka-journey, mga palangga, to God be all the glory. Bye!